Yan, magandang araw sa inyo lahat guys. Then, welcome back sa channel natin. Bale, samahan nyo ko ngayong araw. Pupunta tayo ng Kalamba. Meron tayo ikakabit na water pump or booster pump. Ang ano naman dun, malakas naman yung tubig nila. Tapos, lagi din sila may tubig. Ang gagawin natin lang setup, yung kasi ang problema ng may-ari. Minsan, pag nag-repair si service provider nila ng tubig, minsan maghapon or kalahating araw, di syempre wala sila magamit, or halimbawa nagkaroon ng bagyo or nasira yung linya nila, yun, isa pa rin nila yung problema. Minsan maghapon wala silang tubig or naantay pa nilang ma-repair. Kaya naglagay lang sila ng kumbaga for emergency, or halimbawa ganyan nasira yung supply ng service provider nila, meron silang ipon na hindi na nila kailangan. Na halimbawa nag-ipon sila sa balde, tapos kumbaga mano-mano pa nilang mag-iipon sila sa storage tank. Then kumbaga yung motor na yung bahalang magpasok do sa loob ng bahay. Kaya yun yung gagawin nating setup do sa kanila guys, na dyan lang sa Kalamba. Ayan, samahan nyo ako guys. Yan guys, bale dito tayo sa Kalamba. Ito nga pala yung pump na gagamitin natin na 1.5 horsepower lang. Kasi guys, susuplayan lang nito banyo, tapos lababo. Bali wala naman tong second floor. Yun lang naman ang problema nila. Sabi ko okay na yung 1.5 horsepower para hindi naman ganun kalakas sa kuryente. Kasi bale ito, kukuha lang din naman ng tubig do sa storage tank. Then isusupply nila papasok ng bahay. Para halimbawa nga, nabanggit ko kanina na kapag nawalan ng tubig, automatic meron nang magpapasok ng tubig sa kanila. Kumbaga may ipon na sila. Then ito guys yung kanilang storage tank na ikakabit natin. Yan, bali 450 liters to. Yan, kumbaga hindi naman ganun kadami yung nakatira dito sa bahay nito. Kung halimbawa maghapon mawalan tubig, yung 450 liters na yan, okay na siya, magagamit nila pang maghapon. Minsan sobra-sobra pa yan. Yan, tapos dito natin papasukin yung linya. Ayun, galing dito sa service provider. Yan, bale antay magpupuno siya ng tubig, tapos kukunin na ating pump or motor. Then isa pang scenario or problema dito sa kanilang naglalagyan na natin itong pump na to. Yung space nila hindi ganun kalaki, kaya ang mangyayari dito sa ating pump, iyahang natin siya katabi ng storage tank para meron pang pwesto or meron pang lugar do sa ibang nakapatong. Kasi itong laundry area na to may washing machine pa, kaya gagawin natin ito, maliit nga lang naman kasi to, kaya pwede natin siyang i-bracket or nakahang na lang. Tapos yung atin namang bladder tank, lang di siya, 20 liters lang siya. Tapos 1.5 horsepower, kaya napakaganito. Tapos di naman napupuno ng tubig itong ating bladder tank, kaya walang problema, naihang natin siya. Dito guys nga pala, ayan, ito, nag-drill na ako dito ng shelf bracket. Dito natin kakabit or ibobolt yung ating motor. Ayan, bobolt natin kasi nga makita nyo, ayan yung space nya guys, hindi siya kasya doon sa ilalim. Tapos maliit lang to, may washing machine pa siya dito. Kaya itong ating motor na to, lalagay lang natin doon sa ating shelf bracket. Nakahang lang siya, pero nakabolt naman siya, naka-bolt and screw naman siya doon, para kung halimbawa mag-vibrate man, hindi siya kabaka basta malalaglag syempre. Tapos ginamit ko nga pala dito pagdidrill nung ating shelf bracket. Ito yung nireview ko nung isang araw, yung ito guys, ayan, yung cordless na na hand drill. Ito yung nabili ko sa Shopee. Di ba sabi ko sa inyo, tapos tinanong din ni Sir Ed Buenape, update ko siya kung maganda baga to, siguro baka bibili din siya. Yan, ito yung ginamit ko po dito, Sir Ed Buenape, na pang drill dyan sa breaker natin. Tapos ngayon pakita ko din, magdidrill ako ng mga kala, marami pa tayong didrill, ito ang gamit natin. Ayan, para makita nyo yung performance. Although syempre guys, hindi siya kasing lakas or kasing bilis mag-drill nung ating mga the electric. Itong cordless na to, syempre kahit pa paano magagamit nyo pa rin guys. Ito, ayan, gagamit ko sa trabaho, kaya wala namang problema. Kaya kumbaga sulit naman yung kanyang presyo or do sa pagkakabili ko sa kanya. Ayan guys, ayan, Sir Ed Buenape, ayan, bale okay po yung hand drill na nireview natin sa araw. Ayan guys, bali finifix na ni Andre yung ating
pump para siyempre pag nag-vibrate, nabanggit nyo nga, para may iwasan din nating malaglag kasi yung PPR naman, hindi siya kagaya ng pipe na talagang stable, medyo malambot pa rin naman siya. Kumbaga, matibay siya pero kumbaga, hindi siya ganun ka steady pagka pipe yung inirin natin. Then guys, ito, ayan. Nagyan akong check valve, yung ting yun yung magsusupply dun sa ating storage tank. Diretso siya doon sa storage tank natin. Tapos yan, ayan, yung check valve na yan, siya yung magbablock kasi yung hanggang dito lang yung merong pressure sa kanya, yung galing sa pump natin. Para pag halimbawa walang tubig, hindi lalabas yung ating tubig or inipong tubig sa storage tank palabas ng water supply pag halimbawa walang tubig. Ito lang pipe na to yung may pressure. Ito, yan yung magkakarga doon sa ating storage tank kasi hindi rin natin siya isinama sa pressure. Kasi mangyari nun, pag sinama natin siya doon sa may pressure, magpapaikot-ikot lang yung tubig natin. Sayang lang yung buhay ng ating pump. Kumbaga, akses sa kuryente. Then itong ating motor, ayan, pakita ko nga, meron siyang check valve. Kukuha siya ng tubig dun sa ating storage tank. Kaya ako siya nilagyan ng check valve. Talagang kailangan, dapat pag nagkakabit tayo ng motor, doon sa kanyang inlet, meron siyang check valve para hindi yung ating motor, para mag-automatic siya. Kasi babalik yung pressure niyan kapag walang check valve siya, guys. Yan, nakita nyo guys, bali ganyan lang yung magiging setup natin. Simpleng-simple lang, pagka nawalan ng tubig yung ating galing sa service provider, itong booster pump natin, hihigop siya ng tubig dito sa ating storage tank na isusupply niya sa mga CR, tapos sa lababo natin, tsaka sa faucet, yan. Kaya 1/2 horsepower lang siya, yun lang ang susupply nito guys. Tapos, ito nga palang ating storage tank, pakita ko sa inyo yung niya. Niligyan ko siya ng ball valve or float valve. Yan guys, I'm sorry, float valve yan guys, hindi ball valve. Trabaho nitong float valve guys, kapag puno na yung ating storage tank, isa-shut down or shut off na yung ating tubig, yung galing sa service provider. Yung tubig na yan guys, hindi na nakonektado sa ating motor meron siya sariling linya, ayan yan, nasa ibabaw na yan. Galing siya mismo sa service provider natin. Kaya kahit buhay natin tong pump, kumbaga, hindi siya makaka-apekto or walang tatakbong tubig na galing sa pump. Kumbaga, hindi. Siyempre, pagka pinadaan pa natin, hihigupin niya dito sa storage tank, tapos itatapon niya ulit sa storage tank. Kumbaga, magpapaikot-ikot lang yung tubig niya. Okay guys, bali ganyan lang yung setup natin. Ito nga palang tanking to, tsaka storage tank, backup lang ng may-ari. Kasi halimbawa, kayo mga tao or tipo ng tao na laging nasa work, madalang may naiiwan sa bahay, pagka nawalan tubig pag uwi nyo, tapos wala na kayong time makapag-ipon. Syempre pag uwi nyo, halimbawa si service provider pumalya yung supply niya or nasira, nawalan, paano pag uwi nyo wala kayong ipon? Kaya ito yung mga isa sa solusyon kapag lagi kayong busy. At least meron na agad kayong ipon sa storage tank, tapos patatakbuhin nyo lang or pagaganahin yung pump nyo, diretso na siya sa loob ng inyong mga CR, tapos lababo. Kumbaga hassle free na guys. Ayan, at sana nakatulong ako sa pamagitan ng video to sa inyong lahat, at wag po sana kayong magsawang manood ng mga video natin guys. Ngayon guys, like nyo na rin, tapos subscribe nyo na po yung channel natin, pati main channel natin, House Doctor Tutorial. At maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka guys, lagi po kayo mag-iingat at God bless po ulit sa inyong lahat.